bagong buhay. Bago po yan ay gusto ko po ipaabot sa inyo ang sinasabi sa, kung gusto nyo, sumunod kayo sa awit 37 verse 4. Sa Panginoon Diyos nyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap nyo ay iyong makakamtan. Di ba? Ang ganda sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Sabi dito sa Colosas, bago po yan, gusto ko po magdasal muna. Panginoon, tulungan niyo po kaming akayin sa tama at ilapit sa inyo ang may mga maling paniniwala tungkol sa inyo. Kayo lamang po ang tunay na Diyos. Kayo lamang po ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Sabi dito sa Colosas chapter 3 verse 5, sabi, kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay mamuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon ng masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi sa verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay mamuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panalalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sabi po sa verse 12, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama.
Ito pong sinabi, nabasa ko pong ito sa inyo. Isa itong aral sa buhay ko at aral sa aming kasambahay. Dahil ito ang pumapasok sa bahay namin na talagang sinusubok kami ng kalaban. Kaya ito kaninang 3:30, ito ang ipinabasa sa akin. At saka isa pa, nakapagbigay ng ano sa akin. Dahil parang itinuturo talaga ng Panginoon kung ano ang dapat namin magawa sa buhay namin. Para maipamuhay namin itong salita niya. Hindi lang yung mabasa lang, walang halaga yung basa-basa lang. Pero pag hindi in-apply sa buhay natin, yan isang malaking bagay ya, mai-apply natin ito sa buhay natin. Magkakaroon tayong kapayapaan sa mga nangyayaring yan. Talagang ang kalaban ay gumagawa sa amin ngayon sa bahay namin. Biro mo sinabi sa amin, bakit hindi na lang kayo bumalik sa Katoliko? Talagang inaano talaga kami ng manugang ko. Kaya, hiling lang po sa inyo na itong ang pagsubok na dumarating sa amin. Ito po ay makayanan namin para sa ating Panginoon. Kaya, ito, dyan lang sa jeep, nabasa ko lang ito. Pinabasa ko kaagad Tibilina sa awit 37 verse 4. Magpakaligaya kayo sa Panginoon. At ang pangarap nyo ay iyong makakamtan dahil lang sa pagpapakaligaya natin sa Panginoon. Talagang totoo to. Magpakaligaya tayo. Mahalin natin ang ating Panginoon. Ang lahat ito na nabasa ko, pinapaabot ko sa inyo sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen.